Good evening, everybody, and good morning dyan sa Philippines. We just deployed 4 of our visitors who visited the UAE noong 3 weeks ago, and they became part of the church. Sabi nila they are going to be active in the Philippines watching our online service after the experience attending the church here in the UAE. So it's a blessing to be in fellowship with those brethren. They are from Isabela, makakabatchmate po ni Pastor Greg at Sister Au. So it's a blessing to be ministering to them. Mga retirees po sila, and what they are doing right now is seems na parang they are going to, no? So praise God, and we welcome everyone ating gawain at prepare to open us. Sige po, let us pray. Heavenly Father, we thank you, we honor you, we give you praise, Father God. Salamat po ngayong gabing ito, Panginoon, na binigyan niyo po ng opportunity sa amin para magsama-sama ulit, Panginoon, through online, Panginoon. Lord, salamat sa medium na ginamit mo para pag-aralan muli ang salita mo, Father God. We ask, Panginoon, na tago niyo po si Pastor June sa kanyang preparations, Panginoon. I-override niyo po, Panginoon. Let the Holy Spirit flow, Panginoon, as we study your word, Panginoon. Salamat po sa blessings niyo, sa pagpapala niyo, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat niyo. Lord, we ask the Holy Spirit to guide us, to lead us, Panginoon. Give us wisdom and understanding as we study your word. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. And so, mag-proceed tayo sa speak with Sister Pepa din. Ay, hindi pa lang natin nailagay ang speak as a Speak. Wala nakita. Nandun pala yun. Just give us a moment. Ano muna ang masabi po natin sa sa ating SONA, Madam, Your Honor? Actually, Pastor, wala na akong gana manood ng SONA. It's the same thing over and over again. Wala na yung what you call this? Wala na yung eagerness ko or interest You know, ko. I am supposed to watch it yesterday night. Pero parang yung internet ko rin hindi din naman siya favorable. Pero yung the thing is, tayo naman bilang believers still being watchful at what we are going to be heading as a nation. Siguro panoorin pa din natin siya. I mean, we still have to. Although inalis na yung inalis na yata yung kay BP. Inalis na yung kailang mga security. Kawawa na. Okay, you can see now the monitor. Opo. Okay, and let the speak. Okay. Speak po. Yung sa speak ko po isa Psalms 27:4-5. Ito po yung si David po yung nagsabi nito. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his secret tent and set me high upon a rock. Sa sin to forsake po, wala pong literal, pero meron po siyang implied pagka yung hindi po natin sinisik si Lord, tapos hindi tayo nagiging independent sa Kanya, tapos yung hope po natin is nasa world, hindi nasa sa Panginoon. Ayun po, baka may gusto kayo idagdag. Madam, may say Your Honor, may idagdag po kayo. Quiet po ako. Saka yung siguro yung you already have the parang distasteful ka na doon sa beauty. Sa beauty of life, parang nagiging distasteful ka na, parang less appreciative ka of the beauty which the Lord Himself, yung idea ng beauty, at saka yung experience na making all things beautiful in His time, napapag less appreciative ka na doon. Dangerous na yung taste mo sa worship. Kasi
how can you express the beauty also in expressing the way you worship kapag ang ano natin, yung appreciation natin, hindi na. Siguro po nauuwihan tayo before sa mga kindergarten teacher na parang ipinapakita nila talaga sa mga batang ano, yung mga bata na kanilang tinuturuan, yung parang sobrang laki ng appreciation kahit na little thing. Parang naka-drawing lang ng ulo, naka-drawing ng dahon, naka-drawing ng kahit anything. Parang no, when I was a teacher, mabuti lang hindi ako assigned sa kindergarten kasi I am just seeing them parang mga peke naman yata yung sinasabi ng teacher. Pero during the orientation, kailangan daw talaga intentional yung appreciation of those things kasi mai-instill din sa mga bata na, di ba kung kayo din po ay, if you're going to observe your children after returning from school na maraming stars, di ba Sister Badet? Si Kendra dati, di ba, nung maraming stars, and then she's also beaming with pride, no, na, ay, ang dami kong stars. She was appreciated. Oh, she was appreciated ba nung sa ano niya, yun, na-uplift yung kanyang confidence din na hindi yung kauihan na yung although little thing yung accomplishment nila, but you make it so parang ang laki ng accomplishment nila. So, was it observed by, na-observe ba yun ni Kendra before, Sister Badet? Yung marami siyang stars. Mahina, hindi kita narinig. Okay. Marami siyang 100, no? Ako, Pastor, yung loko-loko kong pamangkin, nung umuwi, ang daming star. Tuwan-tuwa yung mami niya. Yung pala ginawa, nung nagpunta yung teacher sa CR, kinuha yung stamp at nag-stamp doon sa braso niya. Ni-report ng teacher. Even in that thing, mayroon talagang craving in us, even to be appreciated. So, hindi naman siguro si Lord na parang kulang sa concern, but He just wanted to develop in us yung desire to appreciate things. If you could also remember, di ba, each time na na-accomplish ni Lord ang kanyang creation, di ba, day 1, anong sinabi niya? Good. It is good. Yes. Good. And then ang good, I think it's beautiful. Correct. No, kaya dapat makita talaga natin yung ang una natin talagang yung dito to gaze on the beauty kasi ang gaze yan look fixedly Yes. Fix your eyes. Yun yung fix so kaya tayo tumigil na rin tayo sa kakapuna no kagaya nung pagpupuna natin kay Samuel na tinignan yung mga pugi lang, yung matatangkad lang. Paano naman yung kulang sa height na hindi nag-basketball ng kabataan? So, tayo? Paano naman yung hindi pinalad sa ilong, di ba? So, titigil. Sobra na, tama na. Tinamaan na nga sa height hindi pa yung ilong. Ano ba yan? Titigil tayo doon sa ganoong mga qualifications. We have to gaze on the beauty of the Lord, Him being the creator of things that make it everything beautiful. No? Yes. Kasalanan to na nag-share sa atin sa Psalm 27 verses 4 to 7. Punta tuloy tayo sa ilong. Punta na tayo sa promise. Punta tayo sa promise. Madami yung promise. Promise is to keep. Nandyan po implied, sabi niya, dwell in the house of the Lord all the days of my life. Tapos, He will keep me safe in His dwelling in the day of trouble. Hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. So mga yun. Pwede natin yung i-expound ang bagay na yan. Parang mahirap po na wala tayo sa presensya ng Panginoon. If you remember the separation Saul had and then the desperation he had when the presence of the Lord was lifted up away from him.
talagang it's empty. It's like a house na wala nakatira. Oo. Di It's ba like a sinabi niya nga home. di ba pastor, sinabi niya nga kay Sandro na please pray for me to the Lord. Saka come Sabi back, niya no? Come back with me. oo. Na Oo. Sabi niya makaawa sa siya. way, hindi na pwede. Meron pa Ala, naman si Samuel din, matigas din, humingi na nga ng tawad si Saul. ayaw niya. Nagmatig, ayaw niya. Si pastor ayaw nagpatawad. Galit na ba, oh? Naon siya Nagalit mina, oh. siya. Tapos meron pa rin hinanakit si Saul nung na hindi pa pinili ka na hari, di ba? Parang, Oo. kumbaga sa Bisaya, amoy-moy. No, Di, saka, grabe di ba, yun. di ba si Lord din yata yung nagsabi kay Samuel, di ba? Nagkamali. Lapit mo, te. Ay, sorry. Sinabi din, may verse din na nagkamali siya sa pagpili kay Saul. Oo, he regretted. Oh, yes, he regretted. Masakit yun Pero parang gusto ko maging lawyer kay Saul. Ay, excuse me. Kay Jonathan ako. Kay Jonathan. Si Jonathan hindi ipinagtanggol ng mga tao. Ala, grabe man si Oo. Saul, ginutom Oo. yung mga tao. Hindi And niya then pinabayaan. O, di ba nandun na tayo sa question and answer? hindi yung natutuwa ako doon sa sinabi ni Jonathan kasi di ba gutom na gutom siya. Anong tawag yun? Hypoglycemic ba yun? Gutom na. Oo, pero ano, pastoran, nagtataka ako doon sa verse na yon na dinip niya lang yung end ng kanyang rod sa honeycomb, di ba? Sa honey. Tapos sabi niya, enlightened. Sabi ko, kaya, ano kaya epektong Hindi, yun. Medically speaking, may mga tao daw talaga na, di ba, ang sugar kasi, yan, gamot nagbibigay din ng siya, nag-energy kasi yon. Gamot din siya sa mga hypoglycemic yata. Yung sobrang gutom mo na, tapos gutom. Oo. makakain ka na ng konti, ayun, Nagka-ano. nagliwanag na. Kasi they are fainted, di ba, exhausted, they are from war. Siguro madaling araw pa, nagko-crawl pa siya papunta doon sa cliff. Sa boses, saka saan Ayan, yun? Sa boses. nasa promises pa lang tayo, At Peps, saka sa antayin mo, di sene, ba? di ba? Wala pa yun tayo sa example, ha? Malamang na-discuss na 11 to 15 yan. Hindi na, na-amaze din ako doon sa yung naliwanagan yung mata niya. Yun, nag-explain talaga yun sa mga medical condition na parang at some point nga, di ba, parang gutom na gutom ka. And then, nakakain ka ng konti lang. Kasi kahit naman sa rice yan, may sugar pa din. Yun naman, honey, pure pa. Tapos, very tempting pa ang pagkasabi sa Word of God. Kasi sabi niya, oozing. Oozing daw yung yung honey. Taga naman, oozing. Siguro na yun, nung nagwa-war, ay nahulog yung honey, no? Okay. Okay na, Pep. Okay, next. Example to emulate seeking the Lord, depending on the Lord, tsaka putting our hopes in Jesus. To Jesus. So, diretso Siguro na kasama tayo. din yung yan. Yes. Hindi Yes, kasama na rin siguro doon sa seeking yung siguro seeking and asking. Kasi sabi niya, yun lang ang hiniling niya kay Lord. Yun talaga, di ba? If you, one thing na lang, if you remember, before, meron talagang meron designated place of worship, yung tinatawag na Zion, tama? Tapos, for them, each time na there is a gathering of people doon sa temple, kasi yun yung designated place of worship, and ito din yung itinalaga ng during the dedication of the temple, doon talaga sila mag-worship. So it seems na pagka nakapunta ang isang tao sa temple, or kahit naman nakapunta ang isang tao sa church na invite natin, it simply means na laging victory yun kapag nakapunta ka doon sa lugar na yun. That is why, if you can remember, bago sila pumunta doon, in fact, kumakanta nga sila na nagpaparada papunta sa temple. Kasi that's how they are sincere in seeking them. Okay, attitude to adapt. Attitude to adapt, ganun din po, seeking the Lord by reading and listening. Depend when. Sorry. Sorry. Dependent on the Lord, tsaka
Ganon din po siya. Okay na Mari, yun. maraming ano yan, tamang ano yan, bagong spelling. Oo nga, different twins. Sounds like. Okay, next. And then, knowledge and principles to live by, di pa nga po, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Tapos yung, ano yun? Sorry. Okay lang po. Tapos Psalms 23, yung, di ba? 633 yata to. 633 ba? Tama? Ay, yata, pastor. Mali yata ako ng pindot. Tapos, Psalms 23. Tapos, meron pa po yung Psalms 91. Hindi ko na nasulat dyan. Tama ba? Parang i-verify natin. Matthew 6:33 yata. Say, but ye seek ye first his kingdom and his righteousness, and all of these things shall be added unto you. Tama ba? Yes, 6:33. Okay. Thank you. And let's proceed na. Bible. Sa atin. Bible quiz na tayo. Okay. Madali lang po yan. Ano lang, yes or no lang, ha? Sige, pastor, unahin mo na. Letter A yan. Grabe, no? Grabe man. Lulukutin yung mata. Opo, Next. letter A. Gusto. Number 2, Ate Josie. Okay. Jabesh asked for these many days to respond. Ilang 7. days po bago? Tama po, 7. Okay. Ikaw, sweet. When the messenger brought news of this to people, they wept. Tama. Madet. Badet. Hindi ka marinig. Number of the men of Judah was 30,000, and the number of the children of Israel was 30,000, 100,000. Change your answer. More. 300,000. More. 300. Ha? Tama, 300. The people went to Gilgal and made, after the war na ba ito? After na niligtas na yung 11-15. yung niligtas na si Jabes Gilead, no? Opo, yan. Kasi 11-15 yan kaso. Saul made king, I think, letter B. Opo, letter B. Yes. Ano naman? Then, number 6, Samuel said he did this as the people asked him to. Anong ginawa ni Samuel? Made them a king, slew the Amorites. Opo, letter A nga po. Okay. Made them a king. Okay, 7. 7, the people acknowledged Samuel had never done this. Oppressed or defrauded him. Oppressed or defrauded them. Please God, fasted, prayed, and then. Ano yung hindi ginawa ni Samuel? People acknowledge Samuel had never done this. Never done. Never done this. B. Yung speech niya. Ha? Letter. Never done. Never done, hindi niya raw ginawa. Hindi na ginagawa, sabi ng tao. Ano sa Hindi na ginawa. Letter? A. Yan. Yan yung speech niya. Yung speech na, no? Speech. Yes. Oo. Did I accept bribe, di ba? Correct. Opo. Question number 8, when the people cried unto the Lord, he laughed with scorn, did not hear them, delivered them, forsook them. Badet. When the people cried unto the Lord, laughed with scorn, did not hear them, delivered them. Letter C. Delivered Tama, them. delivered them. Okay. Samuel called on the Lord and he sent hail and storm. Letter C, thunder and rain. Apo, tama. Thunder and rain. Grabe mo, pwede palang ipag-pray yan na. Pwede mag-order. Okay. Question number 10, the people asked Samuel to pray. Letter A, they would not turn from God. B, they would not die. C, for prosperity. D, for their children. The people asked Samuel to pray that they would not die. Tama. Kasi, diba? Apo, tama. They would
Nasa chapter 13 na po tayo. How old was Saul when he became king, Pastor? For me, 30. Ako ba? Opo, sige kayo na. 30. Ate Josie ulit. Mali pala yung sagot ko. How many years Bumalik. as a king? Nagkapalitan tayo. Oo nga. Iinit na yan. Ikaw Iinit muna, na. ate daw, Josie. Ako ulit. How many years Saul reigned as a king? 30 plus 10 is 10 years in a grade, di ba? 40. No. Change Di, your ate. answer. Change. 42. 42. Ay, Di ba ikaw na. 42 years ka pala siya. Yes. So, Saul did this without waiting for Samuel when Oh, yun lang. left Gilgal. Yun lang. Correct. Yan eh, pang priest. Bakit hindi, alam mo si saglit lang, let me just interrupt. Siguro talaga, may si Samuel, mayroon talagang issue kay Saul, no? Kasi Parang na-late mainit siya. ang dugo niya, Pastor, no? Oo, na-late siya. Hindi, kasi kung ano So ka, may kasalanan na-late siya eh. Correct. kasi, Hindi siya, ang usapan 7 days eh, hindi siya pumunta ng 7 kaya days. nga, di ba, parang, kumbaga, kung titignan mo, may sama ba ito ng loob tong pastor na ito kay, kay Saul? Sige nga, Pastor, ikaw mag-abogado kay Saul. Na parang in a way din, mabiblame natin si Samuel dun sa mga action eh. Tapos very vindictive pa siya. Dapat, inaalagaan dapat niya na lagi niyang kinultivate. Siguro, Pastor, kung ikaw ay attorney, doon ako sa prosecutor, sa gobyerno ako. Kay Lord ako. Kung hindi siya na-late, hindi mangyayari yun eh. Oo, okay. Hindi. Dapat yung usapan. Hindi yun, Pastor. Di sabi ko sa Sige. ko, kay Lord ako. Ano bang sabi ni Samuel, di ba? Yung cry ng tao na mag-elect ng king, di ba? Anong Okay. sabi nga ni Lord? Yan yung baga initsapwera si Lord, ang gusto nila tao. So right from there, si Samuel, talagang yung pagkakatalaga kay Saul is never, Masama diba, lang kanyang loob. Masama lang kanyang loob. he was pero never si Lord, pero Your sabi Honor, pakinggan. pinayagan man ni Lord, di ba napahinggan yung tao ng hiling ng tao. So, pero hindi pa rin nahiwalay yung personal na grudge ni Samuel. In fact, yung litany nga niya, kasi parang even after that, parang sinisisi pa talaga niya lahat-lahat kay Saul yung mga bagay-bagay na wherein in fact, siya din naman may flaws in the very first place. Di ba? Yung mga anak niya, hindi din maganda, maayos ang pagpapalaki. Kumbaga italaga lang si Saul dahil sa yun ang gusto ng tao. 'Di ba sabi nga ni Lord, let them you listen to what they say. Kumbaga pero wala kung talaga kung usapan kasi it speaks about a very crucial thing nasa war very hindi ba critical pwedeng kaya malate? yun. Hindi ba pwedeng malate? Kanina nga yung isa na late nga eh. Sabi, I just came. O, di ba Samuel? Pero at least sa araw na itinakda, dumating. Pero si Samuel hindi dumating. Sa araw na itinakda na kung saan very critical na yung stage ng war. Nasa war kasi. So being the king, are we going to be pointing the blame to the king? Siguro siguro Pastor. Yes. Kaya siguro nag-late din si Samuel is doon kasi lumabas yung ugali ni Saul. 'Di ba? No, hindi siya nakapag-intay. And one of the things of being a king. Pero in a way, kung dumating kaya siya ng on time, baka sinadya din niya na hindi dumating ng on time, intentional. Ano ba yung, 'di ba? Ano ba yung mag-antay ka ng another 8, 9, 10 days, 'di ba? Yun naman ang problema. Pero very critical na kasi nakaposisyon na kaya yung mga Philistine. In three places kaya yung direction nila, and then according to the description, they are trembling in fear na yung, di ba, 2,000 yung soldiers na nung una. Tapos naging 600 na lang kasi lahat because nakita na kasing dami ng seizure yung sundalo ay talagang talagang mahirapan ka, di ba? Nasa kalagitnaan ka ng war. So I suppose Samuel must have understood the critical stage to which
Saul and his men are actually facing. Siguro, gusto rin ni Samuel na mag-rely ka sa Panginoon, hindi ka magre-rely sa pagdating ko. Di ba? Yun siguro yun. Pero may Pero kasalanan baka pa ano din din, siya. Pastor, Ha? inalaw din talaga ng Panginoon yun para makita yung power ng Panginoon. Buruin mo 600 without the wala silang mga Mga ano no, mga espada kasi si Jonathan lang yata sa kasi Saul meron eh, no? Oo. Correct. So inalaw din Pastor ni Lord yun para makita yung ano niya, yung power niya. Pero pinag-usapan natin dito yung na-late. Oo. Tapos na yung one na yun, nanalo na sila eh. Di ba? Pero hindi, di ba Yung dito nga plunder na nakikita yung yung pag-offering na yung pinag-uusapan eh. Oo. Eh, di ba dito nga pumasok yung obedience. Oh, yes, it's better than offering. Oh, yun yung ini-instill ni Samuel. Kailangan sumunod siya. Hindi, dalawang occasion yun yung pangalawa last na yun, yung obedience. Oh, di ba? Yung Pero sa tangina ng una, question mo, 20 o 25? number 14 na, sino nasunod? Si Badet po. Okay, Sister Badet. Kuya Ibig yata, di ba si Ate Josie? Si Badet ibig pala. Sige. Ikaw na. Oh, ikaw na. Pag nagkamali ka pa dyan, badet, sis. Naku. Ano ba? Si Juna. Juna? Saan si Juna dito? Jonathan. Okay. Jonathan. Oh, ayan o. Si Pastor Giveaway. Mm-mm. Hindi. Ikaw na Ibig yan. Nasi, Ka pa sumasagot kuya eh. Jonathan, kasasagot ko lang, Jonathan. Sa ilan, Sister Badet? Oh, yan, sa'yo, How many Badet. men did Saul and his son? Ayun nga, 600. Oh, di ba? Giveaway. maraming giveaway. Sinabi niya na yung iba. Kaya nga eh. Okay, Jonathan said, "It shall be a sign the Lord deliver, come up unto us." So, umakyat kayo dito and we will teach you a lesson. Sabi ng mga Tama. Philistine. Ay, grabe, no? Okay, number 17. Okay. In that first slaughter of the acre, the two men slew these many Philistine. Ilan po yung napatay nila? Nung dalawa? Yung nauna? 20 lang. Naku, kung dadaanan to. Ano yan? Ano yan? Mga breakdown ng Philippine peso bill. 20. Galing. Okay, next. 18. So ito, Saul said, "Cursed be the man that turns from God." It's today. Grabe naman. Philistine knows God. Saul said, "Cursed be the man that eats today." Grabe. Pinahirapan. Exhausted na. Grabe yung niya, no? Yung cursing niya, no? Ni Saul. Ay, gusto ko yung French. Uy, may French fries. Oo nga. May pork. Letter A, May pork, honey. bawal yan. Badet, baka magkamali ka pa niyan, ha? Oo, sabi niya, honey. Pork yan, ha? 20. So, po. Saul was going to do this to Jonathan, but the people kill him. Oo. Grabe siya, no? Anak niya Grabe. yun. Anak niya. Kasi parang ipinakita din niya. Pero, pwede pa lang, dito natin nakikita yung kapangyarihan ng pagdito. Yung majority wins. Pwede yung i-veto yung order ng king. Okay, next. Samuel gave this instruction from the Lord to Saul before he went against Amalek. Destroy all people and beasts. Opo, tama. Wala kang titira. Tama? Opo, tama po, Pastor. Letters. Okay. So when it... So sweet. Saul told these people to depart. Depart. Yes, he explained with the Amalekites. Na-deport na tuloy. Amalekites. Canaanites. Kenites. Okay, gutom next. na, Pastor. Gutom Sister na. Badet. Siyempre, alangan namang mali ka pa dyan, Sister Badet, ha? Napapag-usapan na yan. Wala kayong sound. Meron. Meron sound ah. Okay, Hindi daw nakakaabot yung sound ni Badet. Letter D po. Better than letter D. Okay.
Pastor. Saul tour this, ano yun? Yung, Yan po nung umalis si robe ano. ba yun? Robe ba yun? Or ano? Di po. Yung mantle sa baba? Oo, mantel. Yung sa baba. Yung Hem. Samuel's hem. mantle. Hem. Samuel. Okay. Ate Na, Josie, last question po. What did Samuel do to make King Saul scared? Ano ginawa ni Samuel para ma-spared yung si Saul? Di ba inano niya? Pinagchap-chap niya si Agag into pieces. Letter D, cut agad into pieces. Igab. Pinapchap si King Agag. grabe man. Iniwa talaga. You remember yung pinag-aralan natin dati, Pastor, na ni-rape yung babae na concubine ni Oh, di sino ba? yun? Ganun din ang ginawa niya. Chinap-chap niya. Tapos Dinadala sa distribute niya. 12 tribes, oo. Pwede Okay. pala yun. Masyadong brutal. And in fact, siguro to emphasize something na so brutal, kaya ipinapakita. Kaya di ba ngayon, there are like public execution, especially if the crime committed is heinous. Example, di ba sa Saudi Arabia, pagka Sa Iran, drugs Pastor. Sa Iran, pag nang-rape ka, doon ka sa may plaza. Doon ka ibibitay sa plaza sa Iran. Papatay. Pero kung sa atin siguro yan, human rights yan. Correct. Human rights ang kalaban pagdating sa. Okay. So, katatapos lang ng SONA and there are so many things that took place. In fact, I was actually reading about the samples ng mga key personalities natin sa Philippines, and true enough that the political situations in our country is escalating at a height which so unimaginable talaga this time na parang yung mga factions dati ay nabubuwag. But let us see and we'll continue to pray for our country. Now, similar with the situations in our country, may mga ancient experiences na rin tayo which siguro kaya tayo napako dito sa ahas kasi nga medyo may ahas nga naman talaga. Naalala mo yung sinasabi sa isang post ng isang key personalities na pinapakita na yung mangga and then sounds like na may manggagamit daw. About naalala mo yun. Okay. Now, nakikita natin ngayon yung binigyan natin ng emphasize the other time, especially when we are going to be using parallel Bible references, yung extensive narrative, kasi makikita natin na there is really a narrative that supplement the story being shown to us in 2 Kings na doon lamang sa 2 Chronicles natin makikita. And at the same time, yung Isaiah chapter 7, we will be seeing here a very different perspective. Yung very twist niya kasi ang tinitingnan natin si King Ahaz kasi supposedly instead of listening to Isaiah the prophet na doon ka magtiwala sa Panginoon, hindi siya nagtiwala. Pumunta siya sa king of Assyria. And because of that, he became vassals of Assyria. Kapag sinasabi natin vassals, ano ka? Uto-uto ka ng bansang iyon. Kung ano man na ang gustuhin nila, servitude man, bayan, tribute, wala. Susundin mo dahil vassals ka eh. So, yun yung kanyang pinili. And from there comes the prophecy na there comes a king, and that is the Lord Jesus Christ. So, no wonder na talagang so important that we are fixing our very eyes also in the very crucial study about this. Now, there was a very important place where King Ahaz was involved in the valley of Ben Hinnom, nandun yung child sacrifice, and just recently, ito na po yung development. Hindi po natin ito napapakita noon, pero I just wanted to entice everyone or to have your eyes fixed at the beauty of Ben Hinnom
this time because there is a park already. And since we are scheduled to go there, at least we can have a look at the possible places that we can visit. So ito din yung another picture. Oh, Bolivia to, no? Maganda to, Pastor. Yung parang pangit dati, sabi nga, used to be hell. Diba? Yes. It looks more like And heaven. then, pwede naman pala, no? Dapat yung mga park natin papagandahin na as this. Oh, titignan natin. May dates, oh. Tapos, yon. And then, there is also a very specific place mentioned, Tofets, which is exactly the specific place in the Valley of Hidon na doon nangyayari ang child sacrifice. Ito na yung itsura niya ngayon. And we are also being introduced to Tanit and also Baal Hamon. Na sila daw po yung mag-partner to which ganun po ang sa kanila po ginagawa ang mga sacrifice ng child because they wanted to have favor. Now, if you are going to be just to have a conclusive statement about this mga images na ito. Now, may commentary tayo nabasa. The very fact na kapag nilagay mo ang mga bust or images ng mga goddess na ito or ng gods na ito, that simply means that you are honoring them and you are asking for favor also sa pangalan mo. Kaya nakalagay dito, diba? Placing this image in your home was a request for protection, harmony, prosperity, and fertility. So yun ang, similarly, yun ang ginagawa ngayon sa mga altar natin, sa mga tahanan, sa mga common places natin sa Philippines. So no wonder that there were kings after that they are actually very angry at this because of the command. And we ended up the last time about yung sacrifice of incense, and in a way this symbolizes the person or people's prayers rising up to God. But ang practice na ito ay ginagawa sa high places, kaya lang sa idolatry. Plus the practice of the spreading tree, na kung saan sila ay nag-worship din doon, na pino-forward tayo na dapat hindi tayo ma-involve doon even from from the time na tayo ay nagkakaroon ng worship. Mali yata yung aking Tapos na kagad. Closing prayer na agad, Pastor. closing prayer na agad. Mali yun na save ko. Mali na save. Kasi yan ang sinasabi. Huwag kang magiging attorney ng mali at ikaw ay mamamali. Yata yung na-save ko na. Closing prayer lang. Closing prayer. Ang bilis, Pastor, ah. Mabilis yun. Mabilis. Closing prayer. Sabihin, hindi na-save yung aking presentation. Closing prayer, hindi na-save. Bakit hindi na-save yung aking dinadama kanina? Dahil yan sa French fries. Ipalabas na lang natin sa ating screen yung kuwan natin sa Ulitin ulit, Pastor. hindi po. Question and answer ulit. Question and answer ulit. Ano nangyari sa aking PowerPoint? Hindi siya na-save. Today is July 23. Galit ka kasi kay Samuel. Oo nga. Galit Yan, kasi. yan sinasabi ko eh. Nagalit kasi si Hey, Saul. saglit lang po.
Alam mo, Pastor, di ba marami palang anak si Samuel, pero si Samuel, si Saul, pero si Jonathan lang Si, talaga yung na-highlight, no? si Jonathan, si SB, si Malik, tapos si Correct. yung Meron Makap, siyang si tapos si Ishwi, Michael. Michael, oo. oo. Si Michal pala, yung asawa Asawa ni ni David, binigay David, ni hindi, ano, pero hindi pala siya yung dapat na unang asawa ni David, 'di ba? sino dapat? Dapat yung isa, kaya lang binigay ni Saul sa iba. Eh Oo. si Yung Milkal, di pinangako ba? niya Yung pero gusto niya. pero Oo, hindi niya. yung gusto niya. Kasi si Milkal may gusto kay David. Pero yung Mm. pinangako ni Saul kay David, hindi Parang niya teleserye tinupad. din. Parang si Cardo rin eh. Hindi Ay, siguro so, si David habang tumutugtog doon sa sa bahay ni nagpapakyut hindi yun ang kay gusto niya Michal. eh. Ang pinangako sa kanya ni Saul, kalimutan ko yung ano eh. Pero Mirab ba yun? Si Mirab? Tapos ang ginawa ni Saul, pinigay sa iba. Si Milka lang sumunod. Kasi gusto Ah, naman ni Milkal. gusto niya. Oo, gusto niya. Gusto niya si David. Ibig sabihin, may promise si David. Kasi, di ba, Parang the same, the same lang din pala sa situation ni Jacob during the time, di ba? Parang yes, di ba? kailangan dumami yung Oo. Di dumami. ba, ang gusto talaga sino to? Sino ba yun? Ang gusto niya si Rachel talaga. Si Rachel, oo. Tapos si Leah muna ang binigay. Tapos pati concubine kasama pa. Correct. Are you seeing something? Yes po. Yes Aha. po. Okay, so very common sa dalawang narrative na ito sa First Chronicles Second Kings chapter 16 na may na-mention po na si Rezin. Sa verse 5 nakita natin, 'di ba? Rezin. King of Si Rezin, para siyang parang si Rezin ay King of Aram, pero dito sa narrative sa Second Chronicles hindi binanggit kung saan ang Aram. Pero sa Second Chronicles chapter 28 makikita natin sa verse 5 din na ang Aram ay Syria kasi of the mention of the word Damascus. Correct. Okay. Clear? Yes po, Nakita clear. natin? Okay, clear natin. And then nakikita din natin sa Isaiah in our comparative lesson kung ang reason na nandun din sa verse 4. Nakita natin. Nakita natin po. Okay. Aram. Si Reason sa kasi Aram din na nagkaroon ng similar na comparison. Why is that so? Because during the time of King Ahaz, si Isaiah ay nandun na. He already started his ministry as prophet unto the Lord. So if we are going to be to be seeing in here ay nagkaroon ng tinatawag na alliance si Rezin, King of Aram at saka si Pika na hari ng Israel sa Northern Kingdom para gigirahin ang Southern Kingdom which is Judah. If you could remember the last time na tayo ay nagbigay ng speech ay na-mention po natin yung tinatawag na overkill. Naalala po natin yung overkill. Paano ba yung overkill na nangyayari dito? Okay. Makikita natin sa Second Chronicles chapter 6:28, umpisa sa verse 7. And then sa verse 9, may sinasabi doon, but a prophet of the Lord named Oded was there and he went out to meet the army when they returned to Samaria kasi ang capital ng Israel sa Northern Kingdom, Samaria. Ang capital ng Judah sa Southern Kingdom, ang Jerusalem. Now, ito yung lesson if you happen to research about
the Art of War. Sino ba nakapagbasa na ng Art of War? Ay, ang alam ko lang yung sa Geneva Convention. Sa Geneva Convention pa lang. Pero yung sa Art of War, ano yon, yung mayroong designated place na hindi maaaring targetin ito kasi pang tao ito, pang restored ito, parang hospital, eskwelahan, simbahan, dapat hindi yan tinatarget. Sa Geneva Convention na mention doon kasi 'di ba, yun ang inakray ng nung ginera ng Israel ang Gaza na hindi daw kasama dapat mga hospitals, mga residential houses sa pag may gera na bobombahin. Pero ang sinasabi nga ng Israel is under the hospitals, andun yung mga bunker ng mga sundalo. Ginawa lang nilang Pero Na yun ang shield. Opo, yun ang nasa Geneva Convention. There are certain institutions na hindi mo pa pwedeng bombahin. Kasi yun nga yung dapat na mayroon pa ding mga places na if they need to restore some na magiging refuge, mayroon pa rin dapat silang designated place. Kaya nga, di ba later on, kapag may mga damage of war, if you remember, even Yes. Japan. Correct. Yes, Magkano ba binayad nila sa atin dahil sa comfort kanilang, women. Oo. and then the structure din na kanilang Sinira. sinira sa atin. So Correct. kailangan bayaran din nila yun. Now, Yes. aside from that, dito talagang kinonfront, and I believe so, itong commendable din talaga itong action ni Oded. Kasi he might be risking his life, especially yung kanang i-confront mga military men, armed men. And and I believe so when he went there, before he went there, the Lord already have struck these armies because they already have said here in verse 11, ano sinabi dyan? Now listen to me, send back your fellow Israelites you have taken as prisoners, for the Lord's fierce anger rests on you. So, nandun na ang parusa. So talagang when you are like a servant of the Lord, it is always a remembrance to all of us. We are not just simply going there because of our mind, but the Lord is already at work. So you are there to simply enforce what has been ordered by God, and then nandoon siya upang ikaw ay kanyang gabayan. Because of that, dito sa verse 14, kasi nga sobra ang kanilang overkill ang kanilang ginawa. At the same time, talagang gusto nilang alipinin yung kanilang fellow Israelites. Remember, although they are divided kingdom, you remember the 24th question, yung hem doon sa sinuot ni Samuel ay unit into two. Nag-prophesy si Samuel that the kingdom is going to be divided, magkaroon ng northern kingdom at saka southern kingdom, yet they are still Israelites. Kapwa pa rin sila Israelites. And kagaya ito ng bilin siguro sa atin ng ating mga magulang na kapag magkakapatid tayo, hindi dapat tayo nag-aaway-away. Dapat tayo ay nagkakaintindihan. So the soldiers keep up the prisoners and plunders in the presence of the officials and all the assembly. Now, ito yung something na hindi ito ini-elaborate ng Second Kings. Itong parte na ito na mula verses 7 hanggang sa verse 15. So ano ang privilege nito sa atin ngayon? Kapag nagkaroon ng parallelism from Second Kings dito sa Second Chronicles, nabibigyan ng linaw yung mga issues na kung nasa korte ka, pwedeng gamitin evidence. Okay. Now, another thing that we need to understand is that sa verse 7, ano nangyari? Okay, sa verse 6 pala, at that time, Rezin, king of Aram, recovered Elath for Aram,
So talaga namang nagkakaroon ng collaboration or alliance ang Irene at saka si ano po, sino si Pika. And then at that time also ay they continued recovering the places to which dapat pag-aari ng Israel or ang Judah. So they recover it, and ang nangyari po ay they recover it for Allah. Now we have to understand also in that part of the history na si Resen din became a tributary king to Tiglath-Pileser, king of Assyria. Now, I'd like Sister Jo by next meeting to present to us who Tiglath-Pileser is. Kasi may bababasa tayong Tiglath-Pileser, the first, the second, and then the third. So, Tiglath. Hindi Kidlat. Tiglath-Pileser is. So, ano siya, kailangan nating magkakaroon tayo ng presentation of who he is, and we have to understand it. Now, okay. Now, if we are going to be suggesting timetable here from verse 6 to verse 7 between the event na ang Edomites na po, okay, Edomites then moved into Elath and have lived there to this day. So, alam naman natin na mayroon talagang sigalot between the Edom and then the Israelites. And this time, yung mga yung mga taga-Judah ay nagkakaroon uli ng brewing of war. And because of that, if you can, saan yung binanggit dito? May binanggit dito na na natakot talaga tingnan natin muna po. Natakot po talaga si Ahaz na parang ang kanyang pagkatakot kagaya po ng mga kahoy na nayubyog. Kagaya po ng kahoy na nayubyog sa hangin dahil sa banta ng gera. Kaya dahil doon nakipag-alliance siya kay Tiglath-Pileser. Tingnan natin, Ahaz sent messenger to say to Tiglath-Pileser, king of Assyria, I am your servant Baden. And save me out of the hand of King Aram for attacking me. So sabi niya, servant muna ako and then vassal pa. So kung ano mang ino-order ni Tiglath-Pileser, gagawin niya. So kung tribute man, gagawin niya. So hindi niya pinakikinggan, okay, in between this time, hindi niya pinakinggan ang tinatawag na payo ni King ni Isaiah. Okay. Tingnan natin yung payo ni Isaiah. Okay. So verse 10. Ask the Lord your God for a sign. Ito yon. Ito yung sinabi ni Isaiah kay Ahaz. Okay, kasi ano pang nangyari dito? Tingnan natin sa taas. Okay. So we say to him, be careful. Okay, ito yon. Sinabi ni Isaiah. Then the Lord said to Isaiah, go out, you and your son Shear-Jashub, to meet Ahaz. Okay, ito pala yon. Sa verse 2, ito yung gusto kong pansinin natin. Now the house of David was told Aram has allied itself with Ephraim kasi sila si Pekah, siya Ephraimites. So the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind. So ganun talaga. Ganun kalakas yung kabog niya. Kaya nga, di ba, kung titingnan mo po sa Psalm chapter 1 na you're like a tree planted in streams. You're like a tree planted in the streams of water na stabilize. Dito natin ngayon makikita na yung confidence natin kapag hindi sa Word of God.
we really are going to be shaken. At ito Correct. yung nangyari Nangyari kay King King Ahaz. Ahaz. Pero available ang word of God, available ang advice. In fact, Oo. ay mayroon talagang sinomon ni Lord si Isaiah. Sabi nga, now the house of David, so the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest. Then the Lord said to Isaiah, go out, you and your son share Jeshurun to meet Ahaz. So ano to, meet in person, hindi Zoom, at the end of the aqueduct of the upper pool on the road to Loderer's field. Say to him, sabi niya, nung nagkaroon niya ng threats of war, sabi niya, be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fire's anger of Rezin and Aram, and the son of Remaliah, si Pekah. Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin, saying, let us invade Judah, let us tear it apart and divide it among ourselves, and make the son of Tabil king over it. So may plano sila. No? Yet this is what the sovereign Lord says. It will not take place. It will not happen. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is only Rezin within 65 years. Now, this is actually prophecy that the Ephraimites are going to be shattered within the next 65 years, to which if we are going to be right now, maybe at some point, calculate or make a survey, diminishing yung, may mga time na nag-diminish talaga siya. So the head of Ephraim is Samaria. The head of Samaria is only Remaliah's son, which is Pekah. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. May prophecy talaga. Pero kailangan ng acceptance. Kailangan ng confirmation from King Ahaz itself. Again, the Lord spoke to Ahaz, ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. But Ahaz said, sabi niya, I will not ask, I will not put the Lord to the test. Ano masasabi natin dito? Mali ba ang kanyang interpretation? Sa tingin natin, itong verse 12. I will not ask. I will not put the Lord to the test. Di ba sinabi naman, do not put the Lord to the test, but anong klaseng situation applicable ba yung I will not put the Lord to the test? Kasi even sa giving natin sa tithe, sinabi ng palakay, di ba? Test me in this. Correct. So kapag allowed, yung mga situations na it is allowed, permitted, you can. Oh, you can. Oo. Pero yung sigurong situations na yung people are putting the Lord to the test in a limit to which they disobeyed. Talaga naman. Diba? If you Yes. if you see on the prior verse, diba? Sabi nga sa verse 10, again the Lord spoke to Ahaz. Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. He was given, diba? He was already given, no? He was already given the choice. He was allowed, no, the choice to do that. Hindi pa din niya ginawa. Then come the surprising the very surprising twist of the prophecy na sabi dito, I want Sister Jo to read this kasi this is already about the prophecy of the Lord Jesus Christ. Anong May verse, twist Pastor? na sa 13. Nakita natin. Okay. Then Isaiah 13. said, oh, hear now, you house of David, is it not enough to try the patience of humans? Will you try the patience of my God also? Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Yeah, yun yung turn of the prophecy na kayo pala yung sabi ni ask the Lord your God for a sign whether the deepest depth or yeah. the highest height. Kayo pala yung mga lahi na na hindi nagtitiwala na parang kalahi pa din ng mga
time ni Saul, okay, then I will give you a sign. So very ang twist ng history or ang twist ng kung titingnan natin without a deeper understanding of how it came, parang kung didiretso lang tayo nito kasi normally kapag December didiretso tayo nito dumiretso agad tayo sa sa 7:14. Hindi natin pinakikinggan how it was developed na umabot siya sa ganitong nakapagsalita si Isaiah na nakapag-prophecy because instead of Ahaz turning his trust unto the Lord, ay pumunta siya kay Tiglath-Pileser. And because of that, he became like a servant of Tiglath-Pileser and a vassal of him. So whatever was the wants of yung Tiglath-Pileser na ito, yun ang kanyang sinusunod. So it's really, I mean, heartbreaking to see series of people going up and down. And mabuti naman sa kingdoms of Judah, may mga righteous. Later on po, pag nag-aaral na tayo sa mga kings ng Israel na mostly are evil, ay mahihirapan din kasi siguro baka sasama din ang kalooban natin na in the biblical story ay makikita talaga natin yung ang daming fall. Konti ang rise. Na meron naman nag-umpisa na maayos, nag-end ng masama. Ito naman talaga ay parang 50-50 din. Talagang pinili niya na hindi magtiwala sa Lord. And makikita natin dito sa ending, yan sinasabi. Sinasabi dito sa King Ahaz cut off the side panels and removed the basins from the movable stands. He removed the sea from the bronze bowls that supported it and set it on the stone base. So gumawa pa siya ng mga temple at saka ng mga Diyos-Diyosan sa loob. Kasi nga in the commentary side, when he at some point visited King Tiglath-Pileser in his kingdom, parang na-amaze din siya doon sa the orderliness, and then na-amaze din daw siya sa the order to which they are worshiping their gods and offering. So gusto niyang gawin doon sa kanilang sa Jerusalem din. In fact, he has given orders. Dito makikita natin sa lang. He has given orders to the priest na gagawin din yung gagawin din niya yung mga temple na nakita niya. 'Di ba may mga practices sa country to country na they are calling it na parang mga good practices na pupunta sila sa kanilang mga lugar para lang makita yung mga practices ng mga country, which is at some point may mga good practices, pero minsan kapag hindi stable ang iyong pananampalataya, mangyayari ma-influence ka, which is mabuti na lang at during the spread of Christianity, ang nangyari po talaga is that from Jerusalem they went to Turkey, and from there nag-spread sa Europe at nakarating sa atin. Yun nga lang, nung nakarating sa atin, I know during my college days, nire-enact po namin yung pagdating ni Magellan sa bansa. And then binago namin yung script. Instead yung crucifix ang ibinigay, yung instead na yung hindi yung Santo Niño ang ibinigay, ni-reenact namin na na Bible ang ibinigay namin. Sabi ng history professor namin, hindi mali yan hindi yung nakasulat doon sa history. Sabi niya, we are just reenacting it, and we wanted it to be like that, na Bible ang ibibigay para yung essence ng Christianity, hindi tayo
napupunta doon sa idolatry. Because as our society became very open, it also increases the vulnerability of influences. Sa community po natin, siguro po dapat ay alam natin ilang percentage na ba ngayon ang Buddhist sa atin? Ilang percentage na ba ang mga atheists? Ilang percentage na ba ang mga nasa ibang religion? You know, I was so surprised at some of the events which I attended. Ano siya, wedding siya sa embassy, sa Philippine Embassy. Yung consul po na nag-officiate ng wedding, I think I should have written a comment of that, or I should have written a commentary na ano ko lang na nawala lang talaga ako sa na-shock lang talaga kami during the time when he pronounced that I don't believe in the sanctity, and I don't believe in the in the spiritual union during my marriage kasi I am atheist myself. Oo, nung that was I think that was before 2016 pa. Yung console dito sa Abu Dhabi that time. So ano siya sabi ko, taga Norte siya lalaki. Na-shock lang talaga ako kasi ninong ako sa kasal. Nung sa kasal ni Pastor Daniel, Sister Badet, naalala mo si Pastor Dan. In fact, lumapit na sa akin si Pastor Daniel, Pastor, okay lang ba ito na magpakasal? Nung nakasal sa amin, atheist pa na. So, sabi namin na tayo din at this point ay maging aware at level of vulnerability. For example na lang, yung this time, meron na palang church ng Satanism. Meron na Hindi, palang... tsaka ngayon, Pastor, ang issue ngayon dito, natakal na rin dito namin sa CCF, yung macronism ba yun? oo, Si, yung ano... si Tapis, Tell, yes, okay. di ba? Oo, sinasabi nila na yung Yahweh or the God of the Old Testament is entirely different from the God of the New Testament. Na sinasabi nga nila na yung God of the New Old Testament daw. Meron pa isang pastor na talagang twinist niya talaga yung yung sabi niya ganyan what's he saying na daw ang God daw ng Old Testament was a fearful, prideful, kumbaga sa lahat ng pangit, yun yung God ng Old Testament. At hindi daw yun yung what do you call it? Talagang twisted everything. And si Lapis, I was so surprised na ginawa niya yun. And another thing pala, meron pa din yung tinwist din yung Bible story ng Garden of Eden. Garden of Eden, yes. Yung Oo. Oo, yung pagkain nung prutas na naging bastos tuloy ang nangyayari. Oo. 'Di ba ang istorya doon sa Yes, Your Honor. Anong naalala mo? Hindi kasi sinabi niya rin yun, hindi naman daw talaga Fruit. Garden, hindi naman daw talaga fruit. Sabi ko, ano nababasa? Hindi naman talaga literal na fruit, pero yung desire to be, di ba? Kasi hindi naman talaga literal na kainin mo fruit. Pero yung symbolism siguro na na huwag kang maging mag-last Siguro during that time, 'di ba? Kung basahin natin siyang literal, mayroon talagang dalawang puno doon, 'di ba? Fruit of the trees of good and evil and then knowledge. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, fruit of tree of life. And then yung isa good and tree of the sabi ko, guys, I'm just surprised na itong mga pastor na to, knowing na pastor, and they went to social media about it. Talagang maraming nag-react, maraming maski CCF ngayon, tinitira sila ng isang what do you call this? Kasi mega church daw ang CCF. What do you call this? Si bishop siya may pangalan siyang bishop. Si Pastor Peter Tanchi, hindi siya nagpapatawag ng bishop, pero itong kumakalaban sa CCF, ang sinasabi niya nga,
They're, ano na nga daw, masyadong ano na yung mega church na, ano na yung Kalapit mo CCF. yung nawawala. Ay, nawawala ba? O yun. Tinitira nila ngayon ng, yung itong bishop na to, I forgot, isang church siya eh. Oo, nasabi nila eh. Basta ano, bishop ang ano niya eh, mega church daw kasi ang CCF at saka ang cost, eh parang ang inaano niya is sa pera. Eh, ang, yun ang sabi ko ganyan, nakakaano lang na ang sumisira talaga is yung mga Kristiyano din na unang nakakilala and then later on na ano na nawala. Parang si ano, si Ahaz, 'di ba? Binibigyan siya ng opportunity ni Lord pero he never took it, 'di ba? Kumbaga sa ano, binigyan siya ng mga warnings pero hindi pa rin. Sabi ko nga itong si Lapis, sabi ko he started well pero now he's speaking a different tune. Sabi ko ano nangyari? Di ba? May tawag Okay, sila yung dun eh, macronism ba yun? yung nga Paano? sinasabi doon sa ano, I think Filipino din yata yung pastor na yun, nakaitim Oh, siya eh, no, Filipino. Yes, medyo mataba. nagpe-press. Tapos ang sabi Correct. niya ano, baka nga naman hindi talaga prutas yung kinain nila. Baka nga ang sabi niya baka nag-sex sila doon. And then Exactly. tapos bawal din. Paano naging bawal yung bagay na yun na they are married? Correct. Oh, Di ba di ba? yun nga yung essence ni Lord dahil ayaw niya na nag-iisa si Adan. Malungkot na Mm-mm. mag-isa. Sabi ko Oo. kaya, sabi ko ano tong taong to? So, mali talaga yung kanilang They are really twist. Maski sa China, Pastor, they're already mm, contemplating on changing the Bible. Chinerya ni Pastor Martin na yun yung pinag-aaralan ngayon ng China. Kasi nga, di ba, ang mga Chinese Christians sa kanila medyo ano eh, on fire eh. Makikita mo pag makakuha lang ng Biblia, tuwan-tuwa na. So ngayon, ang ginagawa ng Chinese government is really changing or what call this, basta yung may babaguhin sila sa Biblia. Siguro to suit their to suit their desire. okay. Kaya So, nakakaano lang. just to have a conclusion about what we have been talking about the life of Ahaz, we can gain like three lessons from this. Just very quick. For one is that our one lesson is that our past does not determine our future. Future. Why? For one is that ang tatay niya si Jotham ay ano naman righteous, di ba? Baka iniisip niya, baka i-carry over ko yung aking future because maayos man yung influence o maayos man yung record ng tatay ko. So you still have to work on it. Kaya nga siguro, the same with our salvation, di ba sabi ni Paul na you have to continue to work out your salvation with fear and trembling. Hindi dapat pinababayaan yung ating pananampalataya. Second is that if the Lord is against you, who can be your sorry, who can be for you? So ano ibig sabihin nun is that choice na kasi ni Ahaz na i-reject yung tulong ni Lord. Kaya because of that, he is being handed over to his enemy. So ito yung choice na talaga naman sobrang nakakadulot ng ikakapahamak ng isang tao and seriously speaking to a king. And right now also, yung upcoming election sa US and then sa atin din, yung sobrang daming ng pagpapalapit ng eleksyon, ang daming kaguluhan, ang daming paninira na parang ang isip ng mga tao nagugulo. So, ano tayo ngayon dapat? Clear at pumili ng tama. Okay. Number 3, and this is the last, if you look for help in the wrong places, you won't find what you're looking for. Totoo nga naman, parang ang nangyari nung siya ay nag-decide na humingi ng tulong kay Tiglath-Pileser ay in the end, si Tiglath-Pileser din pala ay may intention parang to make him poor and then the country itself maging poor. Mayroong hidden motive. So, it didn't do good
na ang kanyang iniisip dapat ay para sa kapakanan ng bansa niya, pero it was not a wise decision. So for kings and even to those who are holding a position, there are really crucial decisions that we have to think it over and over again before we are going to engage and before we can have a final decision. Ayun. Praise the Lord. At tayo ay mag-closing prayer na with Sister Ben. Sige po. Let us be in the presence of our Lord, Heavenly Father. We thank you. We honor you. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa mga na-share po ni Pastor. Paintulutan niyo, Panginoon, na dumalim po sa puso namin, Panginoon, ang mga natutunan namin. Naging example, Panginoon, si King Ahas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa blessings niyo, Lord. Ingatan niyo po si Pastor sa kanyang pag-uwi, Panginoon, sa bahay niya po, Panginoon. Ganon din kay Ate Josie. Bigyan niyo po siya ng masarap na tulog, Panginoon. Bigyan niyo rin siya ng kalakasan ng pangangatawan, Panginoon. Ganon din kay Labadet, Panginoon, sa pagpasok nila bukas. Ingatan niyo po sila, Panginoon, kay Brother Ramil, Panginoon. At kami din po, Panginoon. Si Ate Baby, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabing ito, Panginoon, bigyan niyo po ang bawat isa ng masarap na tulog, Panginoon, pahingahan, Panginoon. Panginoon at kagalingan, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. We honor you. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Tayo po yung magpa-picture na this time. May assignments si Sister Sister Josie. Josie, yes po. Tiglat Piliser. Oo. Historical yan. I saw a picture of him, talagang pang movie na 300 yung portrayal niya. Yung movie na 300. Ganun po yung Pakita natin. picture niya. Ganun din si Risen, din. Pang movie 300 din yung portrayal. Alam mo, ang natatawa lang ako sa mga Pilipino. They Yes. always connect. Kasi yung nangyari kay Lapis, they always connect. Marami kasing comment. Hindi ka ba natatakot? Ay, hindi ako mong fallacy na tungkol sa Biblia, ganan. Alam mo ba yung recent bagyo na umabot yung nasira yung dam sa China? Di ba lumubog? Sabi ng mga Pilipino, yan, naagaw nyo kasi yung West Philippines. Nakapunta sa inyo yung dagat ngayon. Pasaya na kayo. Kasi minsan yung mga Pilipino talaga. Doon magaling eh. Oo. Magaling tayo. Kino-connect nila, mahilig kagad sila na, ayan, sabi ni Lord, masama yung ginagawa. Tama. Correct, di ba? Kino-connect pala ito palagi nila yung yung may mga instances na natatawa lang ako. Tayo na ko. Maano na talaga. Nasa days na tayo ni Noah, Pastor. Yeah. Ano pa, hindi ba may kantang Days of Elijah? Opo. Magandang kanta din yun. Pwedeng makanta din. Kaya pa-picture na po tayo. Pa-picture na tayo. Sabi nga, pagdating sa worship daw, you have to be very careful in choosing the song. It should only praise and worship God. Kaya pag mag-choose daw ng song, tignan nyo muna maigi yung words kasi this is one way of Satan's deceiving. Yeah, true. It is actually, the worship is going to Him, not to the Lord. Hindi ka naririnig ba, Det? Josie, smile ka muna. Sino ba? Ako? Ikaw daw. Ako. Bakit malungkot ba? Kasi nga yung West Philippines, wala. Isa pa. Game. 1, 2, 3. Smile. Yung West Philippines na yan. Sabi ko, nagagawan sila. Hindi ba nila nababasa yung Biblia? Ano ba sabi? The earth? Hindi naman sa kanila. Is the Lord. Ba? Oh, yes. Hindi nila nababasa yun. Yes. Agawan ng agawan. Anyway. Okay po. God bless everybody. It's 2 o'clock in the morning. Si Brother Ivik. Wala nang si Brother Ivik na. Wala na akong tulog nito. Okay, bye. Bye. Bye po. God bless. Bye. God bless.